Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang pambihirang comeback na ginawa ng Barangay Nebra kontra sa kupunan ng Meralco Bolts. FYI mga ropa, lumamang na ng malaking puntos ang kupunan ng Meralco sa Barangay Nebra, pero ang never say die spirit ng Barangay Nebra ay umiral na naman at nagawa pa nilang manalo kontra Meralco. Take note mga ropa, it's do or die game para sa Meralco. Pag natalo sila dito, laglag na sila at ang Barangay Nebra naman ay advancing na sa semifinals kung may panalo ito. Ngayon mga ropa, ito ang full analysis at breakdown ng Game 3. Simulan na natin. Okay, game. Ngayon mga ropa, dito tayo magsimula sa third quarter. 78 to 66 ang score. 12 points ang kalamangan ng Meralco dito. 3 minuto ang natitira mahigit sa oras at possession ng Barangay Nebra dito. Ang possession na to ng Barangay Nebra mga ropa, si Stephen Holt ang may hawak. At pansinin natin, wala si Allen Durham sa court dito para sa Meralco. So ibig sabihin, ang bantayan dito, ang bumabantay kay Japet Aguilar ay si Clip Hatch at ang bumabantay kay Justin Brownlee ay si Chris Newnew. At pansinin din natin, ang bantay dito ni Stephen Holt, si Brandon Bates, na di hamak na mas malaki sa kanya. Nakaposisyon na din si Justin Brownlee dito sa may 3-pointer in case at nagsiset up din ng screenan dito si Japet Aguilar at Scottie Thompson. Pero grabe ang decision making dito ni Stephen Holt. Alam niya ang mismatch dito sa kanya si Brandon Bates at wala na siyang extra moves na ginawa dyan. Sumalaksak lang siya, drive lang niya to the basket. Iwan sa kanya si Brandon Bates para sa easy layup. 2 points, basket is good. At sumunod na play dito mga ropa, Stephen Holt ulit. Pero nangyari dito, nag-double team ang kupunan ng Meralco Bulls. Kaya't na-open si Stephen Holt dito sa may 3-pointer. Shooter si Stephen Holt, kaya dali-daling nag-close out dito si Anjo Karam sa kanya. Pero dahil sa close out, nagkaroon ng buwelo si Stephen Holt at naging advantage niya yon para mag-drive to the basket. 2 points again para kay Stephen Holt. At dito, unti-unti nang nakakahabol ang Barangay Nebra. Slowly but surely na umahabol ang Barangay dito. Sa kabila naman mga ropa, depensa ang Barangay. Interesting ang pinakita ng Barangay na defense dito dahil zone defense ang gamit nila. Sa possession na to mga ropa, spread out ang players ng Meralco Bulls dito. At ang may hawak ng bola ay si Allen Durham dun sa may side. At akma siyang low post dito against kay Japet Aguilar. Kaya ang ginawa dito ni Stephen Holt, nag-send siya ng double team dito kay Japet Aguilar para tulungan siya dito against kay Allen Durham. At na-anticipate naman yan agad ni Allen Durham. Dahil spread out ang players ng Meralco Bulls dito, agad niyang swinging yung bola kay Chris Newnew at pinasa naman ni Chris kay Anjo Karam at binaikot ni Anjo Karam kay Bong Quinto. Sabi ko nga mga ropa, naka-spread out dito yung offense ng Meralco Bulls kaya ang ganda ng ikot ng bola nila at nag-end up kay Bong Quinto. Take note mga ropa, good close out ang ginawa dyan ni Scottie Thompson, Justin Brownlee at maging Stephen Holt. Pero pansinin natin yung ginawa dito ni Allen Durham kay Japet Aguilar. Tinulak niya pa ilalim si Japet Aguilar kung kaya't naipasa sa kanya ni Bong Quinto yung bola ng open na open siya doon sa may ilalim. Dito sa play na to mga ropa, small details make up the big picture. Kaya't easy 2 points kay Allen Durham, no problem. At sunod mga ropa, ang ganda talaga ng laban na to. Mapa defense man at offense. Dito sa possession na to ng Barangay Nebra, nag-handout ng bola si Japet Aguilar kay RJ Abarientos. At dito sa handout na to mga ropa, screen na ang nangyari at nakuha ni RJ Abarientos ang depensa ng Meralco Bulls. Kuha niya dyan si Brandon Bates at si Rios. Kaya ang ginawa ni Japet Aguilar dito ay nag-roll na siya papunta sa basket. Akala niya open dunk na ang mangyayari dahil nakuha ni RJ Abarientos ang depensa dito ng Meralco Bulls. Dalawa yun. At sabi ko nga, ang ganda ng laban na to, mapa defense man at offense. Akala ni Japet Aguilar dito open na siya. Pero grabe yung close out at rotation dito ni Allen Durham para salubukin si Japet Aguilar. Easy dunk na sana para kay Japet, pero what a block pa ang nangyari para kay Allen Durham. Ngayon mga ropa, ang ganda ng rotation talaga ng depensa dito na magkabilang koponan. Nakuha na ni RJ Abarientos dito yung dalawa at ang ganda naman ang close out dito ni Allen Durham. Easy 2 points na sana para kay Japet pero hindi pala. Tapos tuloy ang third quarter sa score na 81 to 74. May baong 7 kalamangan ng Meralco Bulls papasok ng fourth quarter mga ropa, interesting matchup. Stephen Holt at Allen Durham ang magkabantayan dito. At again mga ropa, hindi na nag-make ng extra move dito si Stephen Holt dahil alam niyang mismatch dito ang matchup. Take note mga ropa, si Stephen Holt ang nagkamit dito ng best player of the game. Iwan sa kanya dito si Allen Durham at open na open ang lane. Easy layup para sa kanya, basket is good. Sa kabilang banda mga ropa, nagbando na si Chris Banquero. Iniskrinan siya dyan ni Brandon Bates. Pero walang pake si Chris Banquero kahit hindi naiwan dyan yung depensa kay Brandon Bates. Nakasalubong pa sa kanya dyan si Justin Brownlee pero no problem para kay Chris Banquero, basket is good. At eto na mga ropa, take note si Justin Brownlee ay hindi maingay sa game na to sa outside shooting. So far before ang possession na to, isang 3-pointer at isang 4-point attempt lang ang niya nagawa. Pero dito nga transition offense ng Barangay Nebra. Si Justin Brownlee talaga ang
hero ng team na to no. Kung kailang kailangan siya, doon siya lagi nag-i-step up. Take note mga ropa, 85-77 ang score dito. At napakaganda ng paso ni Stephen Holt kay Justin Brownlee. Na-anticipate niya na open si Justin Brownlee dito sa may shooting. Basket is good, easy money para kay JB32. Pansinin natin yung depensa kasi dito ni Chris Banchero, nakatalikod siya dyan Kaya na-delay yung pagsabay niya dito kay Justin Brownlee. At sabi ko nga nung nakaraan, every game merong isa o dalawang 4-point shot na nagagawa ito si Justin Brownlee. Lalo na yan mga ropa, unlaki no space na naiwan sa kanya, itinira niya na yan. Basket is good, no problem. At ang malupit dito mga ropa, the next possession, nakakuha ng stop ang Barangay Nebra against sa Meralco Bolts. Napakalupit talaga ng isang JB32 mga ropa. Sa transition offense sila, si RJ Barrientos ang nagbaba ng bola. At si Justin Brownlee pumeso na naman sa 4-point line. Actually, wala namang fault sa defense dito ng Meralco Bolts dahil sa Allen Durham, nakadikit naman dyan kay Justin Brownlee. Pero yung dikit dito ni Allen Durham, tamang dikit lang Kasi kung didikit siya dyan ang gusto kay Justin Brownlee, iiwan lang siya dyan ni Justin Brownlee at magdadrive to the basket. Kaya good decision pa rin kay Allen Durham na ganito lang kalayo yung agwat ng depensa niya kay JB32. Pero yun nga lang, nangyari na ang nangyari. Pinasa ni RJ Barrientos ang bola kay JB, tumira na naman ito sa 4-point line. Nakasabay naman si Allen Durham dito, pero may counting space na naiwan. Basket is good ulit kay Justin Brownlee, easy money. Sa pagkakataong to, back-to-back 4-point shot ang pinakawala ni JB32. 8 points agad yun mga ropa. At walang kabog-abog na bura ang kalamangan ng Meralco Bolts, 89-88, isa na lang ang kanilang lamang. Sa pagkakataong ding ito, nagwawala na ang Barangay Ginebra fans sa loob ng arena. Mas lalong nagiyawan ng fans sa Barangay Gin Kings nang maitabla na ni RJ Barrientos ang laro sa kanyang mid-range jumper. At ito na yung signature play ng Barangay Ginebra mga ropa. Umangat dito si Japet Aguilar. Umangat siya dyan para mag-set ng high screen kay RJ Barrientos. Ang tendency pagkangat ni Japet Aguilar dito, si Allen Durham na iwan dito at nakuha naman sa screen ang bantay ni RJ Barrientos ang bahagya. Kaya ang nangyari, open na open ang space dito para kay RJ Barrientos. At kahit rookie sa PBA yan, veterano na player na yan. Kaya tinake niya na tong advantage siya to, open na, mid-range jumper, basket is good, easy money para kay RJ. All 92 ang score, pero binasag agad ni Bong Quinto ang ingay ng mga fans sa Barangay Nebra sa kanyang 3-pointer. Transition offense ng Meralco at transition defense naman ng Barangay. Kulang sa tao ang Barangay dito, kaya open na open si Bong Quinto. At another one mga ropa, RJ Barrientos na naman ang nagbando para sa koponan ng Barangay. This time si Chris Nuño ang may bantay sa kanya. Pero pansinin nyo dito si Justin Brownlee. Yung simpleng pagtayo niya dyan, set na ng screen yan kay RJ Barrientos. Akala natin dumaan lang si RJ Barrientos dyan kay Justin Brownlee pero kasama sa play yon. Set yan na screen ni Justin Brownlee. Dahil sa screen na yan, napaswitch sa defense si Chris Nuño at si Brandon Bates. Napunta si Brandon Bates kay RJ Barrientos. Sa ganitong senaryo mga ropa, mismatch na naman kay RJ Barrientos ang nangyari. Malaking player si Brandon Bates at di hamang na mas maliit si RJ Barrientos. Ang lamang ni Barrientos dito ay ang kanyang speed. At ganoon na nga ang ginawa ni RJ Barrientos. Hindi na siya nag-make ng extra move dyan at sinalak sa kanya na ang depensa ni Brandon Bates. Actually, good defense naman ang ginawa ni Brandon Bates dito. Nakasabay naman siya kay RJ Barrientos. Yun nga lang, grabe yung hang time at offensive threat talaga nito ni RJ Barrientos. Piruin mo, dikit na dyan yung defense si Brandon Bates, pero nagawan pa rin niya ng paraan yan. Sumabit si Brandon Bates sa kanya dyan, naipasok pa ni RJ ang tira, basket is good and one counted pa. At dahil dyan, lumamang na ang kubunan ng Barangay Nebra ng 3 puntos, 97-94 ang score. Sa kabilang banda, hindi talaga papatalo si Allen Durham. Nag-set siya dyan ng screen kay Chris Banchero. Double team ang naging response dito ng Barangay Nebra kay Chris Banchero. At dito, nag-roll na si Allen Durham papasok sa paint. At ang help defense sa Barangay Nebra, nag-show na dito si Stephen Holt. Double team kay Chris Banchero, help defense si Stephen Holt. Good defense para sa Barangay Gin Kings. Pero eto nga yung tinatawag na good defense pero better offense para kay Allen Durham. Tinirahan niya lang dyan ang depensa ni Stephen Holt. Basket is good, easy money para kay Allen. Stephen Holt, mid-range jumper, basket is good para sa kanya. Paano nangyari yun? Screen dito ni Japet Aguilar, high screen ulit yan. At take note, nakadrop defense na naman dito si Allen Durham. Kaya pag screen ni Japet Aguilar dito, dinaanan lang yan ni Stephen Holt. Ang luwag na ng space dito dahil nakadrop defense si Allen Durham. Open na naman yan. Hindi natin may magkakailan na shooter ito si Stephen Holt. Open na yan. Basket is good para sa kanya. Naging 3 ang kalamangan dyan ng Barangay Nebra. At eto ang masakit. Ang 3-pointer ni Maverick Ahamnisi. Nag-send sila ng double team dito kay Justin Brownlee. Nag-rotate naman dyan na maayos si Allen Durham. At nasabayan niya dyan si Maverick Ahamnisi. Yun nga lang, basket is good para kay Maverick. Lintik
talaga ang shooting ng Barangay Ginebra. Yan ang pumatay sa koponan ng Meralco Bulls dito sa Game 3. Sa pagkakataong to, lumobo na sa 6 ang kalamangan ng Barangay Ginebra. Sumagot naman dyan si Allen Durham ng kanyang quick 2 points. Basket is good, pero yung best player of the game dito na si Stephen Holt na iwang open sa 3-pointer. Nag-send ng double team dito ang Meralco kay Justin Brownlee dahil pumipwesto siya dyan sa mid-range. Sure ball si Justin Brownlee pagdating sa mid-range. Mataas ang porsyento niya dyan na makashoot. Kaya ang ginawa dito ni Cliff Hodge, nag-double team siya dyan against kay JB. Yun nga lang na-anticipate niya ni JB na open dito si Stephen Holt sa may 3-pointer. Quick pass mula kay JB32, umabol naman dyan si Cliff Hodge, pero huli na ang lahat. Basket is good para kay Stephen Holt, best player of the game, no problem. Ngayon mga ropa, tatanungin ko kayo, good decision ba yung ginawa ni Cliff Hodge na mag-help defense kay Justin Brownlee dun sa may paint? Para sa akin mga ropa, good decision yun dahil mahirap talagang iwan si Justin Brownlee pagka pumupose na siya dyan sa may mid-range, lalo't ganito pa kalapit. Mataas ang porsyento na makascore si Justin Brownlee dyan sa may mid-range, kaya take the risk ang ginawa dyan ni Cliff Hodge. Yun nga lang talagang ang shooting ng Barangay Ginebra dito sa game na to ay sobrang commendable. Kaya nadali pa sila dyan ni Stephen Holt ng 3-pointer. 107 to 102 ang talaan. Naghahanap dito ang Ginebra ng dagger para may salyado na ang panalo. Tumira na naman dito si Maverick Amnesty sa corner at open na open yan. Pero yun nga lang mga ropa, si Allen Durham parang natameme dito sa may ilalim. Hindi siya bumax out dito kay Japet Aguilar para sa rebound, kaya libreng-libreng nakuha ni Japet Aguilar ang rebound. Easy putback para kay Japet. 7 puntos na ang kalamangan ng Ginebra at wala lang 1 minuto na titira sa 4th quarter. Pero si Anjo Cara may never say die attitude din. Nakakuha pa siya dyan ng 4 points para ibaba ang kalamangan ng Ginebra na lang sa 3. Medyo kinabahan pa dyan ang fans ng mga Ginebra dahil 1 possession game na lang ang lamang ng Barangay. Pero dahil sa free throws na to ni Maverick Amnesty, 2 free throws yan, naipasok niya yan pareho, talak na ang destiny ng Barangay Ginebra sa semifinals. Laglag ang koponan ng Meralco Bulls, sweep nila 3-0. 113 to 106 ang score. Grabe ang comeback ng koponan ng Barangay Ginebra sa game 3 na to. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo sa game ng 2 koponan, Meralco Bulls kontra Barangay Ginebra? Napakaganda ng mga games na kanilang pinakita ngayong quarterfinals. Pwede kayong mag-comment dyan sa baba para